Paano nga ba natin patataasin yung offer ni G-Credit sa ating GCash? Ayan, kung kayo is matagal nang gumagamit ng G-Credit, tapos hindi pa rin tumataas yung offer nyo, 1,000, 4,000 pa rin, almost 1 year na kayong gumagamit ng G-Credit, panoorin nyo to. Paano nga ba natin patataasin ang G-Credit natin sa GCash? Kung matagal nyo nang ginagamit ang inyong G-Credit, pero ang offer lang sa inyo is 1,000, 4,000, 2,000. Ayan, ito yung nabasa ko lang dun sa isang group. Ganito daw ang ginawa nila. Sabi dito, thank you sa mga nabasa kong hack dito. Been using G-Credit for a year pero consistent na 2K credit lang. Ayan. I requested to cancel my G-Credit yesterday. Nilagay ko sa reason not needed at the moment. Then this morning nag-email and successfully cancel na. Then inactivate ko agad. Thank you Gcash sa 10K credit. 690 po G-score ko. From 2K inoperan siya ng 10K credit, G-credit. Ang ginawa niya, kinancel niya muna yung kanyang G-credit, then pina-activate niya. Ayan, paano nga ba tayo magka-cancel ng G-credit? Ayan, ito. Panoodin niyo itong tutorial na to. Pero ito nga yung sabi ng mga nag-comment doon sa post na yon, meron kasing risk yung pag-deactivate ng G-credit para tumaas lang ang ating G-score. Sabi dito, nag-cancel ako ng 4K, naging 1K. Nagmula siya 627 ng G-score. Parang yung kanilang yun, hindi talaga siya appropriate. May tumataas, may bumababa talagang offer. Tapos sabi nung nag-comment, cancel mo lang ulit para daw para ulit-ulitin mo lang para tumaas ulit. Yun ang sabi niya. Sabi dito, pag kayo din nag-cancel ng G-credit, 2 days pa malalaman if na-cancel na. Ayan, 2 days bago malalaman na na-cancel na. Tapos dito, mine started at 2K. After 4 months, naging 4K. Di ako nag-cancel. Lagi ko lang gamit pang grocery and Shopee. Ayan. Yung isa, deserve daw naman kasi mataas yung G-score. Nagpa-cancel din ako pero walang offer na nakalagay. Ilang araw po inactivate ulit G-credit niyo po after makancel. Tanong niya, bakit po yung akin until now hindi ko na ma-open? Ayan. Dito sa ito, hack na to, possible is hindi siya sa lahat pwede or gumagana. Yan, sa gustong mag-try nito, syempre take the risk kung talagang possible, karapat dapat kang opera ni G-credit na mas mataas ay gawin mo. Pero kung parang negative kasi late payment ka, may due date ka, wag mo nang i-try. Sabi pa dito nung isa, kala ko legit yung cancel G-credit account. Sabay apply uli para tumaas. Hindi pala. 1K pa din. 750 ang G-score. Ayun. Kaya nga sinasabi ko, hindi siya talaga yung parang hindi lahat na opera ng mas malaki. Yun. Sabi dito, legit naman po. May nagsasabing legit naman po. Kahapon po ba ako nag-try cancel? Dati puro 2K lang offer ko. Siguro nakasampung loan na ako sa G-credit, 10 loan. Pero 2K pa din. Lagi pa advance payment, pero kahapon tinry kong i-cancel. Pag-apply ko ulit, ilang minutes lang, naging 7K na. Tapos G-score ko 600. Depende po siguro yan. Ayan. Siguro nga pag wala ka talagang yung violation, advance payment ka, hindi ka nalilate, then mataas din ang G-score mo, pwede kang ma-operan pag ginawa mo to. Pero kung kay puro late, kahit mataas G-score mo, siguro baka hindi ka ma-operan. Kaya wag mo nang i-try. Tapos, sabi dito, same, 1K po, 712 na G-score ko, wala pa G-loan. Ay yung 1K lang daw na offer sa kanya. Hindi po guarantee ang high G-score. Ayan, hindi daw. For a higher offer. Dapat may laman po si G-Save. Ayun.
at mataas average daily balance. If you put option for 10K up, at least may average daily balance po kayo ng 10K up. Ayun, siguro, kasi si GSave, meron dong CIMB. Siguro dapat, mas naglalagay kayo dun ng balance, bank balance. Mas mataas yung inyong nilalagay na bank balance, mas mataas din yung i-offer sa inyong nag-credit. Siguro nakadepende nga rin yun doon. Gumana naman po sa akin from 1K. Ayun, sabi niya. Naging 10K na. 750 din ang G-score. Pero 1 month bago ko pina-reactivate. 1 month daw niya bago niya pina-reactivate. Mali pa nga ako. Dapat mga katapusan pala para masaktong due date sweldo. Ayan. Siya daw is nag-deactivate. Then, nire-activate niya after 1 month. Then, ang offer sa kanya is 10K, then 750 ang kanyang G-score. Hindi talaga legit na G-score basis. Yun. Depende lang talaga sa top-up ni GCash. Sabi ng iba, depende daw sa nakakash in. Pero based sa experience ko, lagi akong zero balance sa GCash. Pero kada full payment ko kay GCash, nataas naman. Hindi niya nabababa or nawawala. Di ko na nga din minomonitor G-score. Bahala na ang top-up ni GCash. Yan. Baka mataas na offer mo sa G-Loan at G-Gives. Ganyan sa akin. 30K sa G-Gives, 20K sa G-Loan, pero G-Credit 2K lang. Dating 5K. Di ko rin sure kung ano nga. Kasi magkakaibang lending app yung nagpapautang. Kasi sa G-Loan at G-Gives ata ay si Fuse Lending. Dito naman sa G-Credit ay si CIMB. Kaya medyo mas connected siguro si CIMB sa GSave. Mas prefer natin yon. How to cancel, yan. Legit naman sa akin yon dito sa kanya from 1K to 10K. Ayun. Kanina lang na-cancel G-credit ko. 685 G-score to. 685. Pero inoperan siya ng 10K. Ayun guys. Puro naman. Tulad-tulad lang din naman yung kanilang comment. Pero ito nga ang sinasabi ko. Take the risk kung gusto niyo tumaas or pwedeng negative yung pwedeng mangyari sa inyo. Pero yun nga, nandun naman yung kanilang mga opinion kung bakit tumataas or bumababa or the same pa rin yung offer ni G-Credit. Pero yun nga, kung alam nyo sa sarili nyo na maganda yung inyong credit score kay G-Credit or hindi kayo nalilate payment, then ilang taon na kayo, bakit di ba subukan? Kumbaga, ma-o-operan pa rin naman kayo. Kung 1K lang naman ang inyong offer sa inyo kay 2K, i-risk nyo na. Baka 1K or 2K lang din naman kung ma-maintain. Pero pag tumaas, di ba mas maganda. Ayan, hopefully makatulong. Ito naman ay dagdag kaalaman lang. Depende sa inyo kung gusto nyo gawin. Kung ayaw nyo gawin, wala tayong magagawa doon. Kumbaga, ito nga tutorial na to is hindi walang kasiguraduhan. May tumataas na offer, may na-maintain, may bumababa. Pero kung mababa ang inyong offer, 1K lang, i-take nyo na. Bakit nga ba hindi 1K para tumaas? O kaya, manigurado na kayo na maglagay kayo sa GSave, then 1 month nyo bago nyo i-activate. Ayun. Ayan, maraming salamat. Pa-like and subscribe naman ng ating YouTube channel. Ayan, thank you.